Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Ito po, matagal na pong umuugong ito mga tambay at kalat na po ito sa social media. Yung involvement po, yung issue po daw ng pagkamatay ni Tan Toko, isa po itong milyonaryo mga tambay at ito po ay ang bali-balita daw po dito ay namatay daw po ito sa Amerika, sa may Beverly Hills mga tambay, kasama daw po ng first family ang first lady po ang sinasabi daw po na may involvement o kasama sa involvement o may involvement sa pagkamatay daw po ni Tan Toko mga katambay. At ito po ay ito naman po ay kinukundina. Kinukundina naman po ng pamahalaan mga tambay ng palasyo kasama po ang PCO na wala raw pong katotohanan ang issue na ito at sa katunayan daw po pati po ang NBI ay naglabas na rin po ng balita na magkakaproblema raw po ang mga vloggers, lalong-lalo daw po ang mga nagpapakalat ng fake news mga kabayan. Bakit kaya mga tambay? Bakit kaya masyado yatang nasasaktan? O masyado yatang ang pamahalaan natin ay masyado yatang balat sibuyas sa issue na ito? Mga kabayan, bakit kaya sila balat sibuyas? Meron po ba silang itinatago sa Pilipino? May tinatago po ba sila sa sambayanang Pilipino na dito po sa First Lady? Ano kaya? Kasi lalabas naman po ang katotohanan di ba? Wala naman po kasing maililihim lalo po sa panahon natin ngayon. Social media na po, mga kababayan. At talagang lalabas po ang katotohanan, mga kababayan. Ito po ay putok na. Talagang alam naman po natin si Maharlika ay nasa Amerika. At mismong si Maharlika ang talagang isa sa nagpapatotoo na ito po ay malaki ang katotohanan. Itong involvement po ng First Lady sa pagkamatay po ni Tan Toko mga tambay. Pakinggan po muna natin ang balita na sinasabi po nila na walang katotohanan mga tambay. Pakinggan po muna natin at saka natin komentuhan. Moving on, the National Bureau of Investigation warns it will go after netizens who will claim the Philippine president's wife was detained in Los Angeles. Social media posts have alleged First Lady Liza Araneta Marcos was detained in connection with the death of a businessman. These were denied by Malacanang press officer Claire Castro. The First Lady shared in a Facebook post that she attended events in Los Angeles and Miami from March 3 to 8. She returned to the Philippines on March 10. Nagmo-monitor lang kami yung mga ganyan vlogs, mga trolls, minomonitor lang namin yan, iniipon lang namin yan. Kaya tumigil na sila. Sabihin nila freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, hindi yan absolute. Mayroon niyang limitation. Yan po mga tambay. Mainit na po yata ang bunbunan ng isang director, NBI director mga tambay ng ating bansa. Mainit na po ang bunbunan. Talagang iniipon daw po niya ang lahat po ng may posibilidad na nagpapakalat daw po yung mga trolls, fake news, mga vlogger, mga tambay. Pakinggan naman po natin ang PCO Undersecretary Castro. Concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po she's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ito yung masasabi nating demolition job. Ayan. So, wala pong katotohanan yon. Demolition job daw po mga tambay. Wala raw pong katotohanan. Ayon po sa Undersecretary Yusek PCO,
Castro, mga tambay, at dumating na raw po, di ba? Dumating na raw po sa Pilipinas. At sa katunayan pa, meron pang mamimit o sinasabing ka-meeting ang First Lady. Tingnan naman po natin yung sinasabi pong namatay si businessman tycoon na Tan Toco, mga tambay. Napakabata po pala nito, napakabata pa, mga bayan. 40 lang ito, 40 plus. Napakabata. Welcome to Newsloop. Today, we have some heartbreaking news from the Philippines. Paulo Tan Toco, a prominent figure in the retail industry and a member of the influential Tan Toco family, has passed away at the age of 44. Let's take a moment to remember his life and contributions. Before we get into the details, make sure to hit that like button, share this video with others, and subscribe to our channel for more updates on important news stories. We appreciate your support. Paulo Tan Toco, reputation for quality and service in the Philippine retail market. The Tan Toco family has been a cornerstone of the retail industry in the Philippines for decades. His brother, Donnie Tan Toco, confirmed the tragic news in a statement from their parents, Rico and Nena Tan Toco. They expressed their devastation, stating, "It is with great sorrow that we share the sudden passing of our son, Paulo Pauway Tan Toco. We are devastated by our loss and kindly request your prayers for Pauwi and our family." While the cause of Paulo's death has not been publicly disclosed, reports indicate that it was recorded by the Los Angeles County Coroner's Office under case number 2025-04377. The investigation is ongoing, with officials awaiting further findings before determining the cause. Paulo is survived by his wife, Dina Arroyo Tan Toco, and their 3 children, Alana, Bella, and Zach. The family has arranged novena masses in his memory, which will be held from March 10th to March 17th. Yan, mga tambay, yan po, si Tan Toco, mga tambay, ang tycoon business at talagang kilala po. Kilala po ang mga pamilya nito, mga tambay. Talagang mayayaman, mga kabayan, talagang mga bilyonaryo. Kaya lang po, ito po ang sinapit po ni Tan Toco, mga tambay, na talagang ang issue pong ito. Dahil ito po, mismo po, isa pong vlogger po ito, o isang nagbablog po sa ibang bansa, mga tambay, ang nagbalita po rin sa news retail industry, mga tambay. Ang nagbalita po na talagang kinukonfirm din po nito pong vlogger na ito na talagang namatay. Namatay po sa United States si Tan Toco, mga katambay, at under investigation daw po, ayon po sa kanyang vlog, mga kababayan. At ang sinasabi nga po natin, mga kababayan, dati kasi po ito, putok na po ito sa social media. Katulad po ito, ibang lahi po, ibilag na rin po na ibang lahi. Hindi natin kababayan nag-vlog na talagang kinonfirm po na talagang may namatay at namatay. Ang mayaman, ang pinakamayaman o isa sa pinakamayaman sa ating bansa, itong si Tan Toco, mga tambay. Ano naman kaya ngayon ang masasabi ng Malacanang? Dahil mismo po ang Malacanang ay wala naman po inire-release. Hindi po nagre-release sa issue po ng pagkamatay nitong bilyonaryo na ito, mga katambay. At isa pa, at sinasabi rin po ng Malacanang na talaga ang First Lady raw po ay nasa Pilipinas na, mga kabayan. At ang sinasabi naman po ng ating NBI ay magkakaproblema naman daw po ang nagbibigay ng fake news o nagbabalita ng fake news lalo sa social media. Sa katunayan daw po, mga kababayan, ay iniipon lang daw po. Iniipon lang daw po ng NBI, mga kababayan. Iniipon lang po ng ating NBI lahat daw po ng video na lumalabas patungkol sa First Lady. Lalong-lalo po sa issue ni Tan Toco, ang pagkamatay po sa Amerika, sa Estados Unidos, mga tambay. Kaya po hindi po malayo ang video po ni Kamanong katulad nito ay baka maipon din po, baka malagay din po sa archive ng NBI, mga kabayan. Tayo po ay nagtatanong sa ating pamahalaan. Nagtatanong rin po tayo sa NBI. Nagtatanong din po si Kamanong sa ating Undersecretary Yusek ng PCO na si Attorney Claire Castro. Attorney Yusek,
Kayo po, araw-araw nasa social media. Araw-araw po kayong nasa mainstream media, Yusek. Araw-araw po namin napakikita ang pagmumukha nyo. Bakit po ang First Lady hindi po makita ng Pilipino? Bakit po? Nung mga nakaraan po na wala pong issue ng katulad po na ito, na may namatay po, nakasama niya po sa United States, ay napakadalas po mapagkita ng First Lady. Lalong-lalo po, meron pong mga mainstream media at nahandyan po ang ating government station, ang PTV4. Lagi pong nahandyan. Sa katunayan nga po, di ba? Pati yung mga gathering at pagbubukas ng Ilog Pasig, ay nahandyan po ang First Lady. Di ba? Napagkikita natin. At meron pong social media rin ang First Lady. Di ba? Ganon din po ang Pangulong Marcos. Bakit po hindi nakikita ang First Lady? Napakadali po. Bakit nahandyan naman po ang Malacanang Press? Bakit po hindi man lang makita ng Malacanang Press yata ang First Lady sa ating bansa? Meron po ba tayong tinatago ang Malacanang? Meron po bang pinagtatakpan ang PCO? Undersecretary Yusek Claire Castro, meron po ba tayong tinatago? Meron po ba tayong pinagtatakpan sa taong bayan? Kasi po, pag hindi nyo po inilabas at wala po kayong mga videos na pinakikita sa taong bayan, ay patuloy pong maniniwala ang taong bayan sa mga nakikita at napapanood sa social media. Lalo-lalo po ang mga vlogger na nasa Amerika. Di po ba? Hindi na po kasi tanga at bobo ang mga Pilipino ngayon. May social media na po. May internet na po. Napakadali na pong kumuha, mag-update kung ano po nangyayari sa mga politiko. Kung nasaan po ba talaga ang politiko. Kalat na kalat po ang Pilipino sa buong mundo. Lalong-lalo po sa Estados Unidos. Hindi po kayang pasinungalingan ang mga Pilipino sa Estados Unidos. Update po lagi yan. Updated po lahat yan sa mga issue po sa ating gobyerno. Lalong-lalo po ito, pumutok, may namatay, kababayan natin, bilyonaryo, kilalang tao, kasama ng pamilya, ng first family, at nagkaroon ng issue, involvement. Ang sinasabi sa social media, may katotohanan ba? May katotohanan po ba? PCO na sa droga, nasangkot, involvement sa droga daw, kumakalat daw po. Droga raw po, overdose daw po sa droga. May katotohanan po ba ito? Yan po ay malalaman naman po yan dahil po yan ay sa Amerika nangyari. Kung yan po ay may katotohanan na talagang nasa Amerika at naka-hold po ron ang First Lady at mga kasama nito, ay under investigation po yan. Ganyan po kahigpit sa Amerika. Hindi po katulad sa ating bansa. Pwede pong pagtakpan ang mga issue. Pwede pong pagtakpan. Di po ba? Pwedeng gawa ng paraan. Sa Amerika, malabo yun. Hindi, kahit kilala ka pa. Kahit kilala ka pa sa buong mundo. Ang pinaiiral ay batas sa Amerika, mga kababayan. Kaya ito po, malalaman naman po natin ito dahil matagal na po ito, linggo na po ito, week. May ilang linggo na po ito pumuputok. Pero hanggang ngayon, wala pang pinakikita ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, lalong-lalo ang PCO. Ang pinakikita lang pong mga video ay mga lumang video pa yata, ng mga nakaraang video pa, mga tambay. Wala pong live. Pwede naman po magsalita ang First Lady at pabulaanan at pasinungalingan niya na lahat ng kumakalat sa social media ay fake news. Di po ba mga kabayan? Napakadali po. Pwede niya pong agawin ang mikropono. Pwede niya pong patanggal dun muna sandali. O bumaba ka muna dyan sa iyong pwesto, Undersecretary PCO Claire Castro. Bumaba ka muna dyan, attorney. Ako muna magsasalita ng live.
Ako muna ang magpapa-interview sa mainstream media. At pwede rin naman gawin ng First Lady na magpatawag siya ng isang mainstream media sa Malacanang at magkaroon po ng live interview sa First Lady. Wala na pong imposible ngayon sa panahon natin. Napakarami na pong pamamaraan, mga kababayan. Kaya hindi niyo na po mapagtatakpan ng napakatagal. Bakit po pinatatagal nyo? Kaya tuloy ang taong bayan ay nagdududa. Ngayon, para sabihin nyo na may katotohanan ng inyong sinasabi. Pati ang social media ay tinatakot nyo pa na sinasabi nyong fake news. Fake news ang pinakakalat ng First Lady ay nasa Amerika pa hanggang ngayon. At hindi pa nakakauwi ng bansa dahil sa pagkakasangkot, sa pagkamatay ng isang bilyonaryo na si Tantoco na napakabata pa, mga tambay. 44 years old pa lamang at napakayaman, ubod ng yaman ang pamilya nito. Mga kababayan, ang naging issue po ay droga raw. Droga daw po ang issue, na overdose daw po, mga tambay, sa droga. Ang tanong natin, hindi siguro sanay sa droga. Baka hindi talaga lulong pa. Hindi yata lulong o kaya nasobrahan kaya. Hindi kaya nasobrahan naman. Di umano, mga kabayan. Kaya dito po, hanggang hindi po tinutuldukan ng palasyo ang issue na ito, mananatili po na ang tiwala at ang mga Pilipino ay mas magtitiwala dito sa mga vlogger, lalong-lalo na yung mga kababayan natin nagre-report sa Estados Unidos. Sila ay nasa Estados Unidos, ay yan po, ay siguradong alam nila yan. Samantalang ang Malacanang, napakaraming pagkakataon. Kung tutuusin po, mga kabayan, pagkakataon na po nila ito eh. Pagkakataon na po nila ipamuka sa mga vlogger na sinasabi nilang troll o trolls ng palasyo. Ito na po yun eh. Ito na po yung pagkakataon na ipamuka po nila sa mga sinasabi nilang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news na trolls ng Malacanang. Ito na po yun. Ito na po. Ipamuka na po nila agad, ora mismo, na fake news kayo. Ito ang First Lady. Ayan, magsasalita ang First Lady live sa buong bansa, sa buong mundo. Magsasalita ang First Lady at sasabihin na walang katotohanan ng issue, walang namatay sa Amerika, sa Beverly Hills, walang namatay dyan. Nandito ang First Lady magsasalita sa inyo, sa harap ninyo. Buksan nyo ang television nyo, buksan nyo ang cellphone nyo, mapapanood nyo pati sa social media live. Kaya lang, wala po. Ang napagkikita po natin ngayon ay puro issue po ng Duterte. Ang kino-cover po ng mainstream media ay puro po issue ng Duterte. Pati po ang PCO, ang kino-cover po ay puro po issue ng Duterte. Bakit po kaya? May pinagtatakpan po ba sila? May itinatago po ba ang Malacanang na kailangan dalhin ang issue sa mga Duterte at mawala po ang issue sa First Lady? Nagtatanong lang po si Kamanong. At alam naman po natin, marami pong pinagtatakpan po yata ang ating gobyerno. Lalong-lalo daw po ang sinasabi ng ating Vice President na ginawa po sa atin ng 3 taon na puro korupsyon. At ganun din ang ating dating Pangulong Duterte. Kaya nga po sila sobra silang na politika at naging demolition job pa sa kanila. Ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte, napakarami inistapang pera po sa ating bansa ang binagoong ang Pilipinas. At ang pinakamasakit pa, sa dami po ng issue ng korupsyon at istapa daw, ang pinakamabigat naghudas pa. Naghudas pa raw sa ating bansa, mga kabayan. Hinudas ang ating soberanya, hinudas ang ating judicial system, ang ating Korte Suprema, ang ating saligang batas ay hinudas. Talagang pinagkalulo ang isang Pilipino at dating presidente pa ay pinagkalulo sa banyaga, mga tama. Yan ang pinakamasakit na ginawa. At ang isa pang pinakamasakit talaga ang katotohanan. Ipinagkalulo mo na. Hinudas mo na ang dating Pangulong Duterte. Ang mabigat, kinidnap pa. Kinidnap. Yung po ang lumalabas po sa mga investigasyon ngayon. Pagkikidnap
kinidnap sa pilitang dinala sa Netherlands, sa The Hague, sa International Criminal Court. Napakasakit po. Grabe. Para lang po mapagtakpan lahat ang issue nila. Pati po yata ang issue ng First Lady kasama na sa pagtatakip. Talagang binuhos po nila lahat. Ang ginawa po nila para lang po mapagtakpan yata lahat ay talagang ginawa nila pati kidnapin ang dating Pangulong Duterte para po dito mapunta lahat ng issue na kanilang pinagtatakpan po yata. Nagtatanong lang po tayo mga tambay. Sana ngayon po ano na po sa ating bansa, 'di ba? Tayo umaga na po. Madaling araw na po, 'di ba? Umaga na. Lunes na, mga kabayan. Lunes na sa ating bansa, 'di ba? Lunes na. Madaling araw na, umaga na. Pwede naman po 'yan. Lunes, magsalita po live ang First Lady. Kung talagang totoo at walang tinatago at maraming fake news na sinasabi ang ating NBI, ayan, fake news po talaga lalabas. Lalo po ang Maharlika dahil nandiyan pala talaga ang First Lady, kaya lang wala pa silang inilalabas. Kaya habang wala silang pinalalabas, ang lumalabas pong fake news ngayon ay sila. Wala pong nilalabas eh, 'di ba? Kaya ang paniwala po ng tao nandito po sa social media. Kasi napakaraming pamamaraan di ba? Napakaraming asset, napakaraming pera ng bayan na hawak nila. Napakadaling patunayan na talagang nandiyan ang First Lady. Simple lang, isang live, ipakita mo sa taong bayan. Kaya lang, wala nada Kaya po, hanggang panakot na lang po ang gagawin. Mananakot na lang po na mananakot. Nabibigyan ng problema ang mga social media, lalo daw nagpapakalat na ang First Lady ay na-stuck, na-hold sa Amerika dahil sa involvement na namatay na isang bilyonaryo na si Tantoco, mga tambay. Bago po tayo magtapos, siyempre po maraming salamat po at shoutout po sa ating mga kabayan, lalong-lalo po sa mga nagbibigay ng biyaya po sa inyong lingkod. Shoutout po kila Jasmine Channel, at siyempre po kila Jake Yahut ng 4531, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya. Thank you po. At siyempre po, kila shoutout na rin po natin ang ating mga kababayan. Kasama po sila Chona Banks ng 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, at si Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. Jubail, Saudi Arabia, Robert Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus 1221 at si Lee Chen. Shoutout po sa inyo, mabuhay po mga kabayan, ingatan nawa po. At syempre po, shoutout na rin po tayo sa mga kabayan natin sa kasulok-sulukan ng bansa, kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po, mabuhay po kayo mga kabayan at maingatan po araw-araw. Maraming salamat po sa nakakagusto po at nakapagtsatsaga po sa ating napakalit na YouTube na magkakaproblema pa po sa NBI. Napakalit ng ating YouTube channel ay masasama pa yata sa sinasabi pong fake news ayon po sa ating pamahalaan, mga kabayan. Thank you po sa mga gusto po sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa po. Happy Monday. Paalam. Sa muli. Bye-bye.